na tuwing ang isang Kristiyano ay kumuha ng anointing, kung gusto mo makapagpalayas ng demonyo, palayasin mo muna yung demonyo mo sa katawan. Amen. Yung sarili mo. Bitawan mo ang iyong lumang pagkatao. Amen. Kasi pag pinalayas mo yung sarili mong lumang pagkatao, parang baso yan eh. Paano mo pupunuin ng soft drink ang isang baso kung may tubig? Hindi ba tatapon mo muna yung tubig bago mo lagay yung soft drink o yung juice? Ganon din ang Holy Spirit. Paano pupunta ang Holy Spirit kung yung spirit mo punong-puno ng espiritu ng alak? Espiritu ng kabastusan, basura. Punong-puno ng kaingitan. Laging galit. Pag pinagsasabihan, hindi mapagsabihan. Sasagot pa. Iinisin pa yung tao. Tapos pag napagalitan, nagdadamdam. Yun ang ibig sabihin. Hubarin mo ang iyong pagkatao. Dati pala sagot ka. Ngayon tinanong ka, hindi ka sumagot. Nagalit naman sa'yo. Baligtad na yun. Nagalit. Palasagot sa inyo. Para sa call center. No talk, sabi nila, less talk, Less trouble. less trouble. No talk, No trouble. more trouble. Kasi trabaho mo yun eh, sa call center. Di ba? Too much talk, trouble. Too much talk. Less talk, less trouble. No talk, termination. Naintindihan? So mga kapatid, ganito lang yan. Hubarin natin ang ating lumang pagkatao. Amen. Alisin natin ang masamang espiritu na galing sa demonyo Totoo. na nag-e-enjoy ka. Palitan mo ng kabanalan ang espiritu banal ng Diyos. Kaya naalala ko yung kwento nung, Lord, hindi namin mapalayas. Hindi namin mapagaling yung tao. Ano bang kailangan? Yung sumama kay Jesus sa bundok, nag-meditate, lumapit sa Diyos, sa trono ng panalangin. Pakinggan niyo to. Sa Mark chapter 3, verse 13, pakibuksan na anak. 3:13. Umakyat si Jesus sa bundok at tinawag sa kanya at siya'y pumunta sa kanila. Luke chapter 6 verse 13. When it was day, he called unto him his disciples, and then he chose the 12 whom he named apostles. So naging disciples muna sila bago maging apostol. Hindi ako pwedeng maging pastor kung hindi ako disciple ni Lord. Hindi din ako pwede tawagin disciple ni Lord kung hindi ako nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Tama. Ano ituturo ko sa inyo? Sarili ko. Ang galing ko naman. Hindi na yan sa Diyos. Kaya, importante, umakyat muna tayo sa Diyos. Sabi nga, Luke chapter 9 verse 1, basahin mo nga yung Tagalog. Luke chapter 9 verse 1. Dali. Bilis, tayong oras. At tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. So yung kapangyarihan ng mga apostol, minsan ang problema sa ibang churches, sa ibang denomination, sa mga ibang samahan, nagiging sikat yung apostol. Minsan ginagawan pa nila ng statwa. Ang sikat yung apostol. Pero yung aral, yung malalim na aral, nakakasan isang tabi lang. Ang bini ng Diyos, pagpagaling na may sakit. Pero bago ka magpagaling ng sakit, anong dahilan?
Anong dahilan? Nasa verse 6 o verse 7 ng Matthew chapter 10 verse 6 to 7. Sabi niya, "Go rather to the lost sheep of the house of Israel, and as you go preach, saying, the kingdom of heaven Is at hand. is at hand." Hindi niya lang sinabing, the kingdom of God is near, is at hand. Narito na ang kaharian ng langit. Sabihin niyo kung mali ako. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ doon sa verse 7, tsaka niya sinabing, heal the sick, linisin niyo mga ketong, buhayin niyo mga patay, cast out devils, freely you receive, freely you give. Huwag kayong magpapagaling ng may sakit na may bayad. Totoo. Freely you receive, freely you give. Binigay ko na yan noong Sunday. Baka hindi nyo pa alam. Pero kung hindi kayo sapat sa pananampalataya, huwag nyo i-practice yan.